Sa aming paghahanda para sa aming paglalakbay sa sining ng komunidad, sinimulan namin ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa aming mga kakilala kung may kaalaman sila sa larangan ng layout artist. Alam niyo ba ang trabaho ng isang layout artist? Hindi. Siguro yung artist, mga nagpe-paint or nagdo-drawing, pero sa layout artist, hindi po. Hindi po. Hindi po. Matapos naming magtanong-tanong, napansin naming karamihan sa mga sagot ay hindi alam kung ano nga ba ang trabaho ng isang layout artist. Dahil dito, tumungo ang aming grupo sa Barangay Tagalag ng Valenzuela City upang makapanayam ang isang retired layout artist. Ako po si Jaime Manalili. Ang edad ko ay 73 at ako ay isang layout artist na retired na. Nagsimulang gumuhit at magpinta si Jaime Pareja Manalili noong siya'y 12 taong gulang pa lamang. Naging magkakilala si Jaime at Aida Manalili noong taong 1968 at isang araw may nangyari sa kanilang hindi inaasahan. Noong mga taong ito, sila'y waring mga bata pa lamang at wala pang mga hanap buhay upang buhayin ang kanilang magiging pamilya. Kalaunan na may isinilang ang kanilang panganay na anak na babae at matapos ang ilang taon ay sinundan naman ito ng lalaki. Napagdesisyonan ni Jaime na maghanap ng trabaho upang may pangsustento sa kanyang pamilya at dito siya tinulungan ng kakilala niyang prop artist sa isang kilalang kumpanya upang siya ay makapagsimula at maging ganap na layout artist. Upang magkaroon pa ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kanyang propesyon, kami ay naghanda ng mga tanong upang mas lalong maintindihan ang kanyang naging dating trabaho. Bakit po yung pagpe-paint po yung napili niyo pong trabaho? Bakit po hindi ibang trabaho? Kasi hindi, yun lang ang kakayanang kaya ko. Madali para sa akin. Meron po bang times po na nahihirapan na po kayo sa pag-paint? Wala. Madali lang yung pagpipinta. Kahit malalaki kasi gumagawa kami nung araw, mga 40 feet by 20. Malaki yun. Opo. Naglalagay yun sa mga hotel kasi nung araw, nung pumasok ako sa Marque, mga pumupunta kami sa Cebu, ganyan. May mga show kami doon. Nilalagay na background yung ginagawa ko. Nasa canvas malaki yun. Ano po yung a-advise niyo po sa mga gusto pong i-pursue po yung arts? Ang may advice ko sa kanila, mag-aral kasi hindi ako nag-aral ng finance. Sana nakapag-aral ako para improve ko yung talent. Kasi yung talent na yan, binigay ng Diyos yun. Pero Hindi. nakakapag-drawing pa rin po kayo. Nakapagpinta ako, natuto lang ako by experience. Dahil po dun sa pagiging background artist niyo po, dun po kayo natuto. Sa mga kaibigan, kakilala, nanonood ako ng pagpipinta nila, natututo ko. Ganun yun, matututo ka, katulad ng paglangoy yun. Oo. Matututo ka lumangoy, kasama mo nga marunong lumangoy. Tapos matututo ka. Paano po nakakatulong sa inyo po yung pagpipinta? Nalilibang lang ako. Masaya ka pagka natapos mo na yung ginagawa mo. Yun ang tulong. Financially naman nung araw, medyo mura pa ang mga bilihin kaya nakakaraos naman kami. Kasi dalawa lang yung anak ko. Yung isa namatay na. Kaya kahit pa paano karaos. Kaya lang, pag nagkaedad ka na, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na masyadong magkakaroon ng income. Kaya magiging hobby mo na lang yun, libangan mo na lang. Ano po yung experience niyo po as a background artist po? Masaya dahil makakasalubilo mo mga artista, ganyan. Kasi may makikita ka nila, nagpipinta ka. Kaya yung ginagawa mo naman, nakikita sa buong Pilipinas dahil sa televised, gano'n. Yun. Maayos naman po yung pagtrato nila po sa inyo. Ganun po. Ayos naman. Kasi konti lang naman ang mga background artist sa television sa atin. Konti lang. Meron po ba kayong problem na na-encounter po sa art?
Like yung mga conflict po na nangyari sa work po. Palagay ko wala naman. Kasi pagka binigay sa'yo yung gagawin mo, parang iniisip mo na yun na yung problema. Tapos kinakailangan magawa mo. Kasi minsan ang nagiging problema lang yung sukat pag masyadong malaki. Tapos maiksi yung panahon. Yun ang problema doon. Kailangan mag-overnight ka. Halimbawa, may deadline yun eh. Pag sinabi nung boss namin na kailangan sa 21, tapos bibigay siya mga 3 araw bago dumating yung mahirap yun, kaya memorable yun kasi magdamag ka magpipinta. Oo. Tapos pag nagpahinga ka, pagising mo kinabukasan magpipinta ka ulit para matapos yun. Maano mo yung deadline nun. Meron po ba kayong memorable experience? Sa pagpipinta, ang memorable yung sa Superstar nung araw, yung kasi yung ano ni Nora Honor, maliit lang yung studio. Kinakailangan gawin namin malaki kasi ang ang background bukid. Ngayon kapag nagawahan mo na yun, hindi na memorable dahil lumaki yung tingin mo dun sa studio. Naging malaki siya. Karoon ng background na bukid. Yung sa feedback po ng dinodrawing, kunwari po sinabi po, maganda po yung painting. Oo, natuwa sila dahil ngayon lang nila na yun na nagkaroon ng background yung nila, yung studio. Kasi yung studio maliliit lang yun. Ayun po talaga yung tumatak sa inyo. Oo, kasi naalala ko pa yun dahil 1973 yata, 72, kung daw nagkakamali. Tapos sasanay na akong gumawa ng malalaking painting. Yun ang unang gawa ko ng malaking painting eh. Kaya memorable yun. Kahit na matagal nang nagretiro si Jaime bilang layout artist, hindi mawawala ang kanyang pagmamahal at talento sa sining. Para rin pagtugtog ng gitara yung kung mahilig ka sa gitara, pagpatuloy mo, makakabuo ka ng magandang musika. Ang mga kulay at detalye na kanyang nilikha ay minsan ding nagbigay buhay sa mga kwento at kasiyahan sa likod ng telebisyon. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, hindi namin makakalimutan ang kahalagahan at ambag ng sining sa ating buhay. Ito man ay guhit, pinta o kahit ano pa, ang sining ay patuloy pa ding nagdadala ng mga kwento at nagbibigay ng magagandang mga alaala.